Kung sakaling magkaroon ng conflict sa China o Russia, ang Naval Special Warfare Community ay inaasahang magkakaroon ng mas malaking papel kaysa sa panahon ng mga counterterrorism at counterinsurgency campaigns ng Global War on Terrorism. Ang mundo ay nasasakop ng malaking porsyento ng tubig, kaya naman ang mga Navy SEALs at Special Warfare Combatant Craft crewmen operators ang inaasahan na mangunguna sa mga special operations kung sakaling magkaroon ng conflict laban sa Russia o China. Gayunpaman, ang community na ito ay kailangang mag-operate kasama ang mga conventional forces tulad na lamang ng mga submarine crew. Sa mga unang bahagi ng Tagaraw, ang mga Navy SEAL na nakatalaga sa mga kupunan ng West Coast SEAL ay nakipagtulungan sa Los Angeles-class attack submarine na USS Greenville sa pagsasanay sa fleet interoperability upang palakasin ang kanilang kakayahang lumaban ng sama-sama sa maritime domain. Nagtungo ang mga SEAL malapit sa posisyon ng submarine bago nagsagawa ng military freefall parachute jump. Pagkatapos ay gumamit sila ng inflatable combat rubber raiding crafts upang makipagkita sa submarine sa isang designated location. Ang USS Greenville ay isang assigned Submarine Squadron 11 at ito ay kinakailangan na makasama o makarating kung sakaling magkaroon ng conflict. Ang misyon nito ay palubugin ang mga warships at transport vessel ng kalaban. Dagdag pa ay may kakayahan ito na magdala ng mga special operators. Ayon kay Navy Captain Kenneth Douglas, ang commanding officer ng nasabing submarine squadron, ang pagpapalawak daw ng joint interoperability capabilities ay nagde-demonstrate ng epektibong asymmetric advantage sa karagatan. Ang mga operasyon ng submarine ay isang mahusay na opsyon upang lihim na maghatid ng maliliit na team ng mga special operator na malapit sa isang target. Anuman ang partikular na misyon ng pangkat, maaaring isang special reconnaissance mission, direct action raid, sabotage operation, hostage rescue, o personnel recovery operation. Ang isang digmaan laban sa China ay mag-i-involve ng maraming naval action. At ang kombinasyon ng mga submarine at Navy SEAL ay maaaring magbigay daan sa militar ng US na makaabot sa likod ng mga linya ng China at maaari itong magbigay ng heavy damage. Ayon naman kay Navy Captain Blake Cheney, ang commander ng Naval Special Warfare Group 1, pagkatapos ng kamakailang exercise sa pamamagitan daw ng kanilang synchronizing operations, mga activities at investments, hindi lang nito napalakas ang kanilang fleet, kundi nakapag-provide din sila ng substantial value sa securing access sa mga denied o contested areas. Ang Virginia-class na nuclear-powered attack submarine ng Navy ay nilagyan ng mga special na compartment na maaaring mag-host ng mga special operator, gayon din sa pag-facilitate ng kanilang mga ingress at egress mula sa kanilang mga target areas. Ayon sa isang former Navy SEAL operator, palagi daw silang nakikipagtulungan sa malalaking Navy. Dagdag pa ay ang submarine operation daw ay mahusay dahil nagpe-present ito ng mga mahuhusay na pamamaraan kung paano lalapitan at lalayuan ang isang target. Samantala, tungkol naman sa mga balita sa ating bansa, ang Pilipinas ay kinondena ang bago na naman na mga maneuvers ng China. Kung noon kasi ay mga barko lang, ngayon ay may kasama na itong mga jets. Ayon sa AFP, nitong ika-8 ng Agosto, ang Philippine Air Force ay nagsasagawa ng routine maritime patrol sa Bajo de Masinloc at bigla nagpakawala ng mga flares ang dalawang jets ng China sa ruta ng Philippine aircraft na NC-212. Ayon din sa AFP, ligtas naman ang piloto at mga crew ng Philippine Air Force at nakabalik naman ng ligtas sa Clark Air Base. Ngunit ang ginawang ito ng China ay sinasabing delikado at isa daw itong panghihimasok sa isinasagawang lawful flight operations na nasa loob ng ating teritoryo. Samantala, ayon naman kay Secretary Teodoro, ang aksyon daw na ito ng China ay hindi dapat palampasin dahil kung ito ay palalampasin, lilitaw daw na sumasang-ayon tayo sa mga ganitong aksyon ng panghaharas. Isang protesta naman ang sinabi ng Department of Foreign Affairs na kanilang ihahain laban sa ginawang ito ng China.
Sinasabi naman ng DND na ang aksyon na ito ng China ay bahagi ng sarili nilang naratibo na pag-angkin sa sinasabi nilang teritoryo na hindi naman suportado ng international law. Sinasabi din na ang pag-angkin nila ng teritoryo ay idinadaan lamang nila sa kanilang puwersa, kahit pa na wala naman talaga silang karapatan sa West Philippine Sea. Aminado din ang DFA na ikinagulat nila ang aksyon na ito ng China gawa ng nakaraan lamang ay nagkaroon ng komunikasyon o pakikipag-usap ang ating presidente sa China kung saan sinasabing ang pinatutungkulan nito ay ang pagpapalakas ng maritime communication mechanism ng dalawang bansa. Hindi ito ang unang dangerous maneuvers ng China, ngunit ito ang unang beses na gumamit sila ng mga flares. Ngunit sa kabila nito, nanindigan naman ang AFP na hindi sila magpapasindak sa China at patuloy pa rin na magsasagawa ng mga maritime domain awareness operations sa ating teritoryo. Sa loob lamang ng ilang oras, noong July 30, nagsagawa ang bansa ng Israel ng ilang assassination missions laban sa mga prominenteng leader ng Hezbollah at Hamas. Inatake ng Israel ang isang stronghold ng Hezbollah sa Beirut dahilan upang mapatay si Fuad Shukr, isa sa mga senior na commander ng Hezbollah at miyembro ng inner circle ng grupo. Makalipas ang ilang oras, pinatay rin ng Israel ang leader ng political bureau ng Hamas na si Ismail Haniyeh. Sa panahong iyon, dinaluhan ni Haniyeh ang inauguration ceremony ng bagong presidente ng Iran. Ayon sa mga eksperto, posibleng nanggaling sa ere ang pag-atake o di kaya ay sinagawa sa pamamagitan ng isang malakas na bomba. Posibleng tinago ang bomba na ito sa compound kung saan pansamantalang tumira si Haniyeh. Galit ang liderato ng Iran tungkol sa nangyaring pag-atake at nagbanta sila ng pagganti laban sa Israel. Samantala, kinumpirma naman ni Benjamin Netanyahu, leader ng Israel, na inatake ng Israeli Air Force ang mga 3 panibagong target. Ngayon, nasa lugar na ng Iran ang bola. Kahit na hindi Iranian ang mga pinatay ng Israel, sila ay maituturing na Iranian proxies. Posibleng dito na mag-ugat ang malawakang digmaan sa gitna ng Israel at Iran. Ayon sa New York Times, inutos na ng liderato ng Iran ang mga direktang pag-atake laban sa mga base militar at teritoryo ng Israel. Dahil dito, lalo pang gumulo sa Middle East at mukhang matutuloy na nga ang matinding digmaan. Ang policy ng Israel ay panatilihin ang depensa ng Jewish state at pabagsakin ang mga militanteng grupong tulad ng Hamas, Hezbollah at Houthis. Samantala, ang policy naman ng Iran ay nakasentro sa tuloy-tuloy na pagbabago gamit ang geopolitics at pagdaloy ng kapangyarihan sa Middle East. Kaya ang importanteng tanong ngayon, sino sa dalawang makapangyarihang bansang ito ang mananalo? Sa kabilang banda, nagulat ang Estados Unidos sa ginawang operasyon ng Israel laban kay Haniyeh. Para kay President Joe Biden, ang ginawang pag-atake ng Israel ay magkakaroon ng negatibong epekto sa ceasefire agreement na nilalatag ng Estados Unidos at mga kaalyado nito. Ayaw nga naman ng Estados Unidos na madamay ulit sa isang madugo, magastos at mahabang digmaan. Ang pagsasagawa ng mga direktang operasyon sa banyagang bansa ay komplikado para sa kahit na anong intelihenteng organisasyon. Kaya naman ang pagpapabagsak sa dalawang target na halos 1,500 km ang distansya sa isa't isa ay talaga namang isang mahirap na operasyon. Pero hindi lang ito ang unang beses kung saan may pinabagsak na targets ang Israel. Matagal nang gumagamit ng sikretong operasyon ng Israel laban sa Iran. Noong 2010, 2 Iranian scientists ang pinatay ng Israel gamit ang remote-controlled na mga sasakyan. 2 physicist pa ang pinatay sa mga sumunod pang taon. At noong Nobyembre 2020, pinatay ng mga Israeli agents ang isang Iranian chief scientist na may kinalaman sa nuclear weapon program ng Iran. Pinatay ang chief scientist na ito gamit ang isang remote-controlled na machine gun. Ang mga operasyong ito ay nagdulot ng stalemate o tapatan ng puwersa sa gitna ng Israel at Iran. Pero nitong nakaraang dekada, nabasag ng Iran ang stalemate nang makabuo ito ng mga proxy groups. Ang pinakamatinding banta ay nanggaling sa grupong Hezbollah mula sa Lebanon.
Pero hindi rin pwedeng baliwalain ang mga drone at missiles attacks mula sa grupong Houthi rebels na galing naman sa Yemen. Noong July 19, nagsagawa ng drone attacks ang Houthi rebels laban sa mga residential areas sa Tel Aviv. Gumanti naman ang Israel sa pamamagitan ng pagbomba sa isang malaking daungan ng barko na nagsilbing stronghold ng Houthis. Komplikado rin ang isinagawang operasyon at ginamit ng Israel ang mga F-15 at F-35 jets. Sinabay pa sa operasyon ang reconnaissance at refueling para mas epektibo ang pinsala sa target. Ito ang unang pagkakataon mula noong 1985 na tinarget ng Israel Air Force ang isang stronghold o base militar na malayo sa mga teritoryo ng Israel. Ang layunin ng mga operasyong ito ay mapagtibay ang pagkukusa at policy ng Israel laban sa Iran, Lebanon at kabilang na rin ang Syria. Isang nakakagulat na operasyon rin ang kumitil sa ilang mga senior Iranian military leaders sa Iranian Embassy sa Damascus. Gumanti naman ang Iran sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mahigit 300 na drones at missiles laban sa Israel. Ito na ang pinakaunang direktang atake na ginawa ng Iran. Dahil sa ginawang pag-atake ng Iran, kumalat muli ang impluwensya nito sa Middle East at muling nagbago ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Tuloy-tuloy rin ang mga missile attacks galing sa Lebanon at isang atake ang tumama sa isang soccer field malapit sa Golan Heights kung saan 12 tao ang namatay. Nagbanta ang Israel na sasakupin nila ang Lebanon pero hindi ito pwedeng gawin ng basta-basta dahil marami ng kaaway ang Jewish state. Imbis na sagarin ang buong kakayahan ng Israeli Army, pinili ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na gumamit ng mga surgical strikes o eksaktong pag-atake upang matapatan ang mga karahasang ginagawa ng Iran. Ang mga isinagawa ring assassination missions ng Israel ay posibleng nakaapekto sa mga stratehiya ng Iranian leaders. Hindi rin naman madaling hanapin ang iba pang mga leaders dahil protektado sila ng Iranian army at lagi silang lumilipat ng lugar. Pero ang ginawa ng Israel na pagtuntun kay Haniyeh gamit ang maraming proseso at intelligence equipment ay isang senyales ng kagalingan ng Israeli intelligence sa pagkilos sa mga teritoryo ng Iran. Halos 9 sa 10 kaguluhan ay naapektuhan ng retorika. Ang pagbagsak ng mga target sa Iran ay isang senyales na hindi kayang protektahan ng bansa ang mga teritoryo nito. Napahiya rin ang Iranian state at halos napawalang bahala ang mga binigay na suporta ng bansa sa mga proxy groups ng Hamas, Hezbollah, Houthis at ang mga iba pang milisya sa Iraq at Syria. Kaya ang kabuang tapang at lakas ng loob ng Iran ay halos gumuho dahil sa mga surgical strikes ng Israel. Kailangang gumawa ng paraan ng Iran upang matapatan ang bagong stratehiya o policy ng Israel nang hindi magre-resulta sa malawakang digmaan. Ganon din ang dapat gawin ng Israel upang hindi na magkaroon ng mas matinding sigalot sa rehiyon. Ilang oras bago ang direktang pag-atake sa Beirut, nangako ang grupo ng Hezbollah na aatakihin nito ang isang malaking syudad sa Israel kapag inatake ng Jewish state ang mga importanteng lugar sa Lebanon. Bilang pagganti sa pagkamatay ni Shukur, nakahanda na ang Hezbollah na atakihin ang mga target sa teritoryo ng Israel. Ang pagsiklab ng matinding digmaan ay nakadepende ngayon sa potensyal ng mga gagawing pag-atake ng militanteng Hezbollah. At kapag gusto talaga ng Hezbollah na pabagsakin ang liderato ng Israel, tatargetin ng militanteng grupo ang syudad ng Tel Aviv. Kapag nangyari ito, malamang ay gaganti ang Israel laban sa mga importanteng target sa Beirut at mga karatig na lugar. Ang palitan ng mga atake at operasyon ay tila mga posporong magsisindi ng mitsa ng digmaan. Maraming tao, politiko at makapangyarihang grupo ang tutol sa malawakang digmaan. Kaya posibleng hindi atakihin ng Hezbollah ang Tel Aviv, kundi ang mga iba pang syudad tulad ng Haifa at Carmiel. Kapag inatake ng Hezbollah ang mga maliliit na syudad, mababawasan ang bilang ng mga posibleng mamatay at hindi rin masyadong matindi ang gagawing pagganti ng Israel. Samantala, sa frontline ng Hamas, ang pagkamatay ni Haniyeh ay matinding dagok sa militanteng grupo pati na sa diskusyon ng ceasefire.
Bago mamatay si Haniyeh, binawasan niya ang mga kagustuhang nakapaloob sa ceasefire agreement sa kampo ng Hamas. Gusto pa rin ni Haniyeh na umatras ang Israel mula sa Gaza, pero handa naman siyang magkompromiso. Kaya ngayong patay na si Haniyeh, naging sarado na ang pinto ng negosasyon. Nakikita na ng mga eksperto na posibleng hindi na pumayag ang Hamas na magkaroon ng ceasefire agreement at mas lalong lalala ang kaguluhan. Malamang ay magtatalaga rin ng bagong chief ang grupo ng Hamas bilang kapalit ng napaslang na si Haniyeh. Ito ang problema. Ang posibleng maging bagong chief ng Hamas ay manggagaling sa military wing ng grupo kaysa sa political wing nito. Noon, laging nagtatalo si Haniyeh at Yahya Sinwar, leader ng military wing ng Hamas, tungkol sa direksyon ng grupo. Para sa Hamas, masyadong mapagbigay si Haniyeh at lagi niyang dinadaan sa diplomasya ang stratehiya ng Hamas. Kapag naging leader na ng Hamas si Sinwar, mas magiging agresibo na ang militanteng grupo. Nagbanta na rin ang Al-Qassam Brigade, ang paksyon na hawak ni Sinwar, na ipaghihiganti nila ang pagkamatay ni Haniyeh. At dahil tinuturing na hardliner si Sinwar, mas papaburan niya ang karahasan kumpara sa pakikipagdiskurso sa ibang mga bansa o gobyerno. Ibig sabihin nito ay magpapatuloy pa ang karahasan at kaguluhan sa Gaza. Posible namang iwanan ng liderato ng Iran ang Hezbollah dahil naganap ang pagpatay kay Shukur sa Lebanon. Pero mas malaki ang posibilidad na ipaghiganti ng Iran ang pagkamatay ni Haniyeh dahil siya ay namatay sa teritoryo ng bansa at nakaapekto sa kredibilidad ng Tehran. Pero kailangan pa ring pag-isipan ng mabuti ng Iran ang gagawin nitong pag-atake. Ayon sa mga lumabas na reports, gustong tapatan ng Iran ang ginawang pag-atake ng Israel noong Abril. Pero dahil hindi Iranian si Haniyeh, malamang ay hindi masyadong malakas ang gagawing pag-atake ng Iran. Kapansin-pansin na parehas ang sitwasyon ng Hezbollah at Iran. Mas mabuti pang atakihin ang mga maliliit na syudad kumpara sa malalaking syudad at teritoryo na pwedeng magdulot ng madugong digmaan. Kahit na ganito ang pwedeng maging stratehiya ng Iran, walang makakapagsabi kung ano talaga ang mangyayari. Kapag ginamit ng Iran ang buong lakas ng tatlong proxy groups nito, ang Hamas, Hezbollah at Houthis, magkakaroon ng counter-operations ang Israeli at US Air Force. Tataas rin ang tsansa ng pagsiklab ng digmaan sa rehiyon. At kapag matindi ang ginawang pag-atake ng Iran, gaganti ang Israel ng mas matindi pa. Posible ring targetin ng Israeli Air Force ang mga nuclear facilities ng Iran. Sa pagsiklab ng ganitong kaguluhan, posibleng madamay ang Estados Unidos pati na ang mga Gulf countries tulad ng Saudi Arabia. Tinatayang ilang araw o ilang linggo pa bago makaganti ang Iran sa mga ginawang pag-atake ng Israel. Noong Abril, halos 2 linggo bago nakaganti ang Iran. Nakapaghanda pa ang Israel, kaya napabagsak nito ang mga paparating na missiles. Pero dahil nagkaroon pa ng mga maliliit na pag-atake nitong mga nakaraang linggo, umurong na naman ang tsansa ng kapayapaan. Bagkus, nailatag na ang stratehiya ng walang humpay na gantihan para sa magkabilang kampo. Sa ngayon, wala pang plano ang magkabilang kampo na mag-de-escalate o magpababa ng tensyon. At kapag nagpatuloy pa ito, ang sigalot sa gitna ng Iran at Israel ay magiging ugat ng marahas na digmaan sa Middle East. Naman natin ay ang Mr. Cash. Ito, recommended ko talaga ito. Maliit din na kinakaltas nila sa loan. For example, dito, ang iniloan nyo is 1,500 pesos. Ang matatanggap nyo na lang is 1,365 pesos. Napakaliit lang na makakaltas. Kaya good sa akin ito. Ang maganda pa dito, after 30 days pa ang repayment. At goods na goods din ito for emergency purposes. Dahil ang bilis din ng disbursement ng mga ilulong natin, papunta pa sa GCash natin. At dito nga pala, meron pa sila